Nagsisimula ang kwento sa Ortigia Royal Academy of Magic kung saan makikilala natin ang isang estudyanteng nagngangalang Alto Goldfield. Isang araw, sinabi sa kanya na bumagsak siya sa summoning exam. At kung hindi siya makakabuo ng kontrata sa isang familiar bago matapos ang susunod na araw, mapipilitan siyang ma-hold back at ulitin ang buong taon. Nakipagkita siya sa kanyang childhood friend na si Lilia Kudefate. Gulat na gulat si Lilia nang malaman na posibleng ma-delay si Alto ng isang taon. Lalo na't perfect ang scores niya sa lahat ng iba pang subjects. Pero kalmado si Alto, may isang araw pa siya para subukan ulit. Determinado siyang hindi sumuko. Pumunta siya sa library para maghanap ng paraan. Habang naghahanap, biglang may nahulog na libro mula sa estante at tumama sa ulo niya. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang isa itong lumang summoning book. Dinala niya ito sa bahay at sinunod ang ritual na nakasulat sa loob. Nag-activate ang summoning spell. Inialay ni Alto ang sarili niyang dugo bilang bahagi ng ritual. At nagtagumpay ang summoning. Mula sa magic circle, lumitaw ang isang hubad na demon girl na nagngangalang Vermile. Nabuo ang kontrata sa pagitan nila at hinalikan siya ni Vermile upang higupin ang kanyang mana. Sinubukan pa siyang akitin ni Vermile pero tinanggihan iyon ni Alto at pinasuot muna siya ng damit. Nalilito si Alto kung bakit pipiliin ng isang demonyo na maging familiar niya. Sa mga aral nila sa kasaysayan, ang mga demonyo ay laging sumisira at pumapatay ng mga tao. Pero ipinaliwanag ni Vermile na matagal siyang nasil sa loob ng librong iyon. At bilang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanya, handa siyang pagsilbihan si Alto. Kinabukasan, ipinakilala ni Alto si Vermile sa kanyang guro bilang kanyang summon. Itinago ni Vermile ang kanyang mga sungay at buntot upang magmukhang tao. Noong una, hindi naniwala ang guro na maaari siyang maging familiar dahil wala pang naitalang kaso ng tao na naging familiar. Pero ipinakita ni Vermile ang kanyang familiar crest bilang patunay. Dahil dito, napilitan ng guro na tanggapin siya at ipasa si Alto, samantala, mula sa malayo, pinapanood ni Lilia ang dalawa. Hindi niya maitago ang selos habang nakikita kung gaano kalapit si Vermile kay Alto. Sa gitna ng klase, umupo si Vermile sa kondongga ni Alto at lantaran siyang pinapakita ang lamang nito. Sinite sila ng guro at sinabing hindi na angkop ang ganoong asal sa loob ng classroom, bagay na ikinatuwa ni Lilia. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Lilia si Alto. Hindi niya gusto si Vermile kaya hinamon niya ang dalawa sa isang duel. Ang kondisyon niya, kapag nanalo siya, lalayo si Vermile kay Alto. Pero kapag si Alto ang nanalo, susundin ni Lilia ang isang utos mula sa kanya. Umakyat sila sa isang plataporma sa kalangitan at ang laban ay ibinroadcast sa lahat ng estudyante. Agad na nag-summon si Lilia ng kanyang familiar na si Sylphid, isang high-class wind spirit na ikinagulat ni Vermile. Pinagsama ni Lilia ang kanyang wind magic at ang kapangyarihan ni Sylphid. Saka siya nagpakawala ng isang napakalakas na atake kay Alto. Bago pa tumama ang atake, humarang si Vermile sa harap ni Alto at sinalo ito ng direkta. Nang mawala ang alikabok, makikitang wala man lang pinsala si Vermile. Gumanti si Vermile gamit ang kanyang magic at dahil dito ay nawala ng kontrol si Lilia at napilitan siyang mag-forfeit. Dahil dito, si Alto ang nanalo. Bilang utos, sinabi ni Alto kay Lilia na makipagkaibigan kay Vermile. Kalaunan, sinabi ni Vermile kay Alto na may gusto si Lilia sa kanya pero hindi siya naniwala. Sinubukan na naman siyang akitin ni Vermile at sinabing may mas epektibong paraan para mapunan ang kanyang mana pero pinigilan siya ni Alto at sinabi na sapat na ang halik. Kinabukasan, habang naglalakad sila papasok sa paaralan, napansin ni Alto na parang lahat ay nakatingin sa kanila. Sinabihan niya si Vermile na maging low profile para hindi sila masyadong mapansin. Biglang may isang dragon na nagwala sa daan. Sa isang simpleng pitik lang ni Vermile, napahinto niya ito at pinalipad palayo hanggang sa abot tanaw. Dahil dito, mas lalo silang pinagtitinginan ng mga tao, kaya pinagalitan ni Alto si Vermile dahil sa pagkuha ng atensyon. Tinanggap ng headmaster ang mga estudyante para sa kanilang ikalawang taon. At dumalo si Alto sa iba't ibang klase. Pero hindi pa rin mawala ang selos ni Lilia, lalo na't dikit ng dikit si Vermile kay Alto. Pagkatapos ng klase, isinama ni Lilia ang sarili niya sa paglalakad pauwi ni na Alto at Vermile para mabantayan sila. Ngunit hinarang sila ng dalawang estudyante, ang may-ari ng dragon na tinalo ni Vermile at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rex. Nandito sila para gumanti. Habang abala ang dalawa, palihim na pumwesto si Alto sa likuran nila at ikinulong sila sa isang kulungan ng kristal gamit ang kanyang magic. Pero agad na nag-summon si Rex ng kanyang familiar at nakawala. Isa siyang 5th year student at ang kanyang summon ay isang dambuhalang dinosaur. Inutusan ni Rex ang kanyang familiar na umatake, pero agad na pinalakas ni Vermile ang mana ni Alto.
Dahil dito, nakapagpakawala si Alto ng mas matinding crystal magic at tuluyang natalo si Rex. Pagbalik nila sa bahay, tinanong ni Vermile si Alto kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Inalok pa niya itong gawing mayaman pero sinabi ni Alto na ang pangarap niya ay maging isang dakilang mage. Ipinaliwanag niya na sa mundong iyon, may apat na ranggo ang mga mage, apprentice, bronze, silver, at gold. Pero hindi doon nagtatapos ang ambisyon niya, gusto niyang higaitan ng lahat at maabot ang ranggong platinum. Inaprobahan ni Vermile ang pangarap niya at nangakong tutulungan siyang maabot iyon. Kinabukasan, kasama si Lilia, nakipagkita sila sa mga kaibigan nilang sina Marks at Cheryl. Si Marks ay mula sa isang marangal na pamilya at humanga siya sa pagkakatalo ni Alto sa isang fifth-year student kaya itinuring niya si Alto bilang karibal. Dumating ang kanilang guro at sinabing ipinapatawag sila ng headmaster. Pagharap nila rito, sinabi ng headmaster na pipili siya ng magiging class representative mula sa kanila. Para makapagdesisyon, bibigyan niya sila ng isang espesyal na pagsubok. Kung sino ang makakakuha ng fairy flower mula sa kagubatan ang siyang magiging kinatawan ng klase. Agad na nag-summon si Marks ng kanyang familiar na isang higanteng salagubang na nagngangalang Franchios at mabilis siyang sumugod sa gubat. Ngunit inatake siya ng isang man-eating plant kaya naiwan si Cheryl para tulungan siya. Nagpatuloy naman sina Alto at Lilia sa paghahanap at nakita nila ang fairy flower sa tuktok ng isang bundok. Pero ang pasukan ay binabantayan ng isang natutulog na Cerberus. May dala si Lilia na invisibility potion at balak niya itong gamitin para makalusot ng hindi napapansin. Nag-aalala si Alto na baka maamoy pa rin siya ng Cerberus pero ipinaliwanag ni Lilia na may sipon ito kaya malaki ang tsansang hindi siya matutuntun. Ininom niya ang potion at naging invisible pero hindi kasama ang kanyang mga damit. Natarante si Lilia sa ideyang kailangan niyang maghubad sa harap ni Alto pero wala siyang ibang magagawa. Habang papalapit si Lilia sa Cerberus, naalala ni Alto na isa itong kompetisyon. Sinabi ni Vermile na kaya niyang talunin ang Cerberus anumang oras pero lumapit muna siya kay Alto para humingi ng dagdag na mana. Sinubukan ni Lilia na makalusot pero hindi pala lahat ng ulo ng Cerberus ay may sipon. Natuklasan siya nito. Agad na dinistract ni Alto ang Cerberus at sinigawan si Lilia na kunin ng bulaklak. Habang papasugod ang Cerberus kay Alto, biglang lumitaw si Vermile mula sa itaas. Lumabas si Vermile at ginamit ang kanyang demonic powers. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog at nagawa ni Lilia na makuha ang bulaklak. Dinala niya ito pabalik sa iba at inamin ang kanyang pagkatalo. Inalok niyang ibigay ito kay Alto pero nawalan siya ng bisa ng kanyang kakayahan, nahihiya siya, at nahulog ang bulaklak. Tinangay ito ng hangin at napunta kay Cheryl. Siya ang nanalo ng posisyon at binati siya ng iba. Sa daan papasok ng paaralan, unang natikman ni Vermile ang crepe at nagustuhan ito. Dahil nakasil siya sa loob ng daan-daang taon. Hindi pa niya naranasan ang modernong pagkain. Tumingala ang mga estudyante sa langit nang makakita ng isang formation ng mga dragon. Lahat ay humanga sa leader ng Dragon Riders na si Chris. Tinanong ni Vermile si Alto kung sino sila at ipinaliwanag niya na sila ang Dragon Riders, ang parehong club kung saan kabilang si Rex sa paaralan. Nagkita sila kasama sina Marks, Cheryl, at Lilia. Ipinaliwanag ni Marks kung gaano kahanga si Chris bukod sa pagiging leader ng Dragon Riders, siya rin ay executive ng Student Council at isa sa 7 gold rank na estudyante ng paaralan. Namangha si Alto dahil gold rank na siya bilang estudyante at hinahangad niyang maging katulad ng Student Council President na sinasabing malapit na sa Platinum rank. Sinabi ni Vermile na posible yon. Habang tinatabunan ni Vermile si Alto, mabilis siyang itinulak ni Lilia at nag-away ang dalawa, gaya ng dati, dahil kay Alto. Pagkatapos ng klase, ibinuhos ni Lilia ang kanyang inis kay Vermile kay Cheryl sa changing room. Nagtaka siya kung tao ba talaga si Vermile, lalo na't natalo nito ang Cerberus gamit ang isang hagupit, isang bagay na kahit isang gold rank mage ay hindi kayang gawin. Naging suspecha si Lilia kay Vermile at nangako siyang ilalantad siya. Napansin ni Cheryl na malamang gusto talaga ni Lilia si Alto. Kaya nataranta at nahihiya si Lilia. Hinikayat ni Cheryl si Lilia na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Alto. Samantala, sa boys' changing room, gumawa ng eksena si Vermile at nahulog kay Alto habang nagbabago ang mga lalaki. Nahihiya si Alto at nagselo si Lilia. Nakita rin ni Vermile si Alto habang nagbabago. Sinabi ni Alto sa kanila na kailangan nilang maging low profile. Para hindi sila makasuhan ng student council, sinabi ni Vermile kay Alto na siya na lang ang tutugis sa kanila at mabilis na magiging gold rank si Alto. Habang naglalakad sila, lumitaw ang student council. Agad na umatras ang trio para makalusot. Habang dumadaan, nakatingin si Chris kay Vermile, nagtataka kung sino siya.
Pagkatapos, palihim na pumasok si Vermile sa shower ni Alto at sinubukan muling akitin siya. Samantala, natalo si Rex kay Chris. Nahiya si Chris na ang familiar ni Rex ay isang dinosaur lang at hindi dragon, kaya ipinagbawal niya si Rex sa Dragon Riders at tuloy ning pinagsasaktan at pinalaya si Rex mula sa grupo. Narinig ni Alto na dinala si Rex sa infirmary at bumisita siya rito. Sinisi ni Rex ang kanyang kapatid kay Alto bilang dahilan kung bakit na-expel si Rex. Naunawaan ni Alto ang nangyari, hindi nagtagal, umakyat si Alto kasama si Vermile sa dulang platform. Doon, hinarap nila si Chris. Binigyan ni Chris si Alto ng pagkakataong umatras pero determinado silang lumaban. Nag-summon si Chris ng kanyang familiar at lumitaw ang kanyang dragon. Tumawag si Alto kay Vermile at pinalakas niya ang mana ni Alto. Sa pagkakita ni Lilia, natakot siya. Naglunsad si Alto ng kanyang crystal attack at na-impress si Chris pero kaya nitong hadlangan gamit ang isang malakas na magic blast. Nagpatuloy si Chris sa pag-atake at pinilit ni Vermile na harangin ito. Nang lumipas ang apoy, ligtas si Vermile ngunit may kaunting pinsala at nagpatuloy si Chris sa rapid fire barrage ng fireballs. Pinigil ni Vermile lahat ng atake at bumagsak sa lupa. Sinubukan ni Alto na umatake gamit ang crystals pero winasak ni Chris lahat. Namangha si Chris sa kakayahan ni Alto pero mas namangha siya sa tibay ni Vermile sa pagtanggap ng kanyang mga atake. Binigyan ni Vermile si Alto ng mas maraming kapangyarihan kaya nakapaglunsad siya ng malaking barrage ng crystals patungo kay Chris. Tumama ang atake at naganap ang isang napakalaking pagsabog. Nabunot na si Alto na tapos na ang laban pero biglang lumitaw si Chris na nakasakay sa kanyang dragon. Ipinagmamalaki niya na ang mga dragon ang pinakamakapangyarihang nilalang at ang lahat ng iba ay inferior. Bumagsak siya ng fireball mula sa itaas. Patuloy na hinahadlangan ni Vermile ang atake para kay Alto at sinabihan siyang buuin ang kanyang mana. Determinado na patunayan si Chris na mali siya, pinalakas muli ni Vermile ang mana ni Alto at naglunsad siya ng isang napakalaking crystal attack. Winasak ito ni Chris pero naipit siya sa gilid ni Alto. Gamit ang mga piraso ng crystal, tumalon si Vermile pataas kay Chris bago pa makareact si ito. Humawak si Alto ng isang crystal sa kanyang leeg at nanalo sa duel. Nagpalakpakan ng lahat ng estudyante kay Alto at naging sikat siya sa mga babae na lalong nagpatalo kay Lilia. Dumating si Professor Obsidian at pinagsabihan si Alto na huwag basta-basta nagdaduel. Binigyan siya ng congratulations sa panalo at umalis habang sinusundan siya ng lahat ng babae. Tinanong ni Alto si Lilia kung gusto rin siya sa kanya pero nasaktan at nainsulto siya sa tanong. Nagkita si Chris at Rex at nagulat si Rex na ginagawa ni Chris ang kanyang sariling chores. Humingi ng paumanhin si Chris at nagulat si Rex sa sinabi niya. Kinuha ni Rex ang mga chores at nagkaayos sila. Gabi rin na iyon, sinubukan ni Vermile muling akitin si Alto pero sinabi niya na ang halik ay para lamang sa taong mahal mo. Sinabi ni Vermile na mahal niya si Alto na ikinagulat ito. Kinabukasan, nag-aalala si Alto habang si Vermile ay mukhang maayos at masigla. Naalala ni Alto na sinabi ni Vermile na mahal niya siya at namula siya. Pumunta siya kay Professor Obsidian at nagtanong kung pwede bang mahalin ng demon ang tao. Sinabi ng professor na gusto lang ng demon ang tao para sa kanilang mana. Habang hapunan, hinarap ni Alto si Vermile at tinanong kung mahal niya lang siya dahil sa mana niya. Pinatahimik siya ni Vermile, pinatunayan ang pagmamahal niya at hinalikan si Alto nang hindi kinukuha ang kanyang mana. Sinabi rin ni Vermile na dapat subukan niyang halikan siya pero hindi niya magawa. Kinabukasan, masaya si Alto na naayos na ang kanyang nararamdaman kay Vermile. Humingi siya ng paumanhin kay Professor Obsidian tungkol sa tanong niya tungkol sa demon pero natuwa ang professor na mas maayos na ang pakiramdam ni Alto. Hindi nagtagal, nakipagkita si Obsidian sa isang babaeng estudyante sa pribado. Sinabi ng babae na mahal niya si Obsidian at niyakap siya nito pero may hawak itong kaina-hinalang sireng. Nang matagpuan, nakatigil ang babae sa kanyang kwarto at kumalat ang balita tungkol dito. Nailigtas ang babae pero naiwan sa koma. Inimbestigahan ng Student Council ang insidente. Pinag-usapan ni na Vice President Ryuga Shanuji at Executive Jessica Schwartz ang pangyayari at nalaman na ito na ang ikatlong kaso ng estudyante na napunta sa koma. Samantala, sinusukat ni Alto si Vermile dahil sa klase ay kailangan nilang magsulat ng report tungkol sa kanilang mga familiar. Naghubad si Vermile para sukatin siya habang nagmamanman ang familiar ni Lilia. Nasa labas ng kwarto ni Alto si Lilia kasama si Cheryl. Iniulat ng familiar ni Lilia ang nakita nito at nagalit si Lilia. May dala si Lilia na isa pang invisibility potion at kopya ng susi ni Alto. Iniwan niya ang kanyang damit kay Cheryl at palihim na pumasok sa dorm ng mga lalaki. Binuksan niya ang pinto ni Alto at pumasok sa kanyang kwarto.
Naglakad si Alto diretso kay Lilia na nagpanik pero kinuha lang niya ang isang libro habang hinahanap ang tamang reference. Hindi niya namalayan na nahawakan niya si Lilia kaya natahimik at natawa ito sa pagkagulat. Natapos ni Alto ang kanyang report, nilista ang mga gusto ni Vermile tulad ng crepes. Pero nagdagdag si Vermile sa listahan, sinulat ang pangalan ni Alto. Samantala, natalo sina Chris at ang kanyang dragon sa isang tila na possessed na si Rex at sa kanyang mutated dinosaur. Nagkaroon ng flashback noong unang nag-summon si Rex ng kanyang familiar mula sa itlog. Tuwa siya sa laki nito at napansin pa ito ni Young Chris. Naging magkaibigan sila dahil dito at nag-bond. Sa kasalukuyan, namimili sina Alto at Vermile ng grocery. Naumaling si Vermile sa mga sweets pero sinabi ni Alto na limitado ang pera nila. Nadismaya si Vermile at naupo sa sahig, nagtatampo. Pumayag si Alto at sinabi niyang bibilhan siya ng isang dessert. Natuwa si Vermile at niyakap siya ng mahigpit. Habang tinitingnan ng ibang estudyante, hinalikan niya si Alto na labis na nahihiya. Naguluhan si Vermile kung bakit siya naiistorbo dahil hindi naman niya kinuha ang mana ni Alto. Biglang dumating ang kapatid ni Rex, abala at humihingi ng tulong. Patuloy na tinatalo ni Rex si Chris. Sinubukan ni Chris na lumaban gamit ang fireball at nagkaroon ng malakas na pagsabog pero tinalo ito ni Rex habang nagsisimula ng mag-mutate ang kanyang katawan. Nag-summon siya ng isang haligi ng bato na nagpadala kay Chris sa ere, saka tumapak sa kanyang mukha at kinwestiyon kung kaya niyang lumaban. Pumakiusap si Chris na itigil niya. Dumating sina Alto at Vermile at sinabi kay Rex na pakawalan si Chris. Ibinato ni Rex si Chris sa gilid at nagdesisyon na gantiin si Alto sa pagkatalo niya sa duel. Ngunit bago nakalapit si Alto kay Chris, sinabi nito na tumakbo. Nagwala ang kapangyarihan ni Rex habang nakikilala ni Vermile ang isang pamilyar na aspeto ng kanyang power. Nag-summon si Rex ng kanyang mutated familiar. Nagliwanag ang kamay ni Alto habang naghahanda si Vermile para sa laban. Ngunit biglang dumating ang Student Council President na si Elena Reese. Kasama ang kanyang sword familiar, naglunsad siya ng sunod-sunod na slash laban kay Rex at sa dinosaur nito na nagpahinto sa mutation at nagpasara sa kanila. Sinuri ni Elena si X, ngunit ikinalungkot niya na natalo si Rex. Bumangon si Rex pero sobra ang pinsala at agad bumagsak. Nilapitan siya ni Chris habang nakahiga itong walang malay. Curious pa rin si Vermile tungkol sa kapangyarihan ni Rex at tinanong siya ni Elena kung may alam siya pero sinabi ni Vermile na wala siyang kaalaman. Nag-meeting ng student council at tinukoy ito bilang ikalimang insidente. Pinaghihinalaan nilang may responsable na gumagamit ng droga o black magic laban sa mga estudyante. Hindi matiis ni Chris ang report at sumabog sa galit. Nagtaka si Jessica kung bakit labis ang pakialam ni Chris kay Rex, galit siya kapag may nanghihimasok sa mga bagay na pag-aari niya. Samantala, inabisuhan sina Alto at Lilia tungkol sa nalalapit nilang exam para sa bronze rank. Lutang si Alto, pero pinaalalahanan siya ni Lilia kung gaano ito kahalaga. Sinabi naman ni Vermile na pagod siya at babalik muna sa dorm habang nag-aaral si Alto. Umalis siya, at nag-alala si Alto dahil napapansin niyang iba ang kilos ni Vermile mula nang mangyari ang insidente kay Rex. Sinamantala ni Lilia ang pagkakataon para mapag-isa sila ni Alto gamit ang pagre-review bilang dahilan. Habang naglalakad pabalik sa dorm si Vermile, nakasalubong niya si Professor Obsidian. Nagkaroon sila ng maikling usapan at nagulat ang professor na mag-isa siya nang wala si Alto. Diretsahang inakusahan ni Vermile si Obsidian na siya ang nasa likod ng mga insidente. Nagkunwari itong walang alam pero sinabi ni Vermile na naamoy niya ang presensya ng mga low-tier demons sa kanya. Binalaan niya si Obsidian na itigil na ang ginagawa nito at sinabing sobra ang kapangyarihang iyon para sa isang tao. Tinanong siya ni Obsidian kung ilalantad ba niya siya. Pero sinabi ni Vermile na wala siyang pakialam, ang gusto lang niya ay lumayo ito kay Alto. Napagtanto ni Obsidian kung ano talaga si Vermile at inaming mababang uri lamang ang mga demonyong ginagamit niya kumpara sa kanya. Nagpatuloy si Vermile sa paglalakad ng may lumipad na paper doll sa paligid. Biglang lumitaw si Obsidian sa likuran niya at tinurukan siya ng sireng. Naipagtulak siya ni Vermile pero agad siyang nakaramdam ng matinding sakit habang nagsimulang kumawala ang madilim na enerhiya mula sa kanya. Masamang ngiti ang namutawi kay Obsidian habang pinapanood ito, umaasang makukuha ang kapangyarihan niya. Samantala, patuloy ang pag-aaral ni na Alto at Lilia. Sinusubukan ni Lilia na mapalapit kay Alto pero biglang nakaramdam si Alto ng matinding sakit at nagsimulang magliwanag ang kanyang kamay. Isang napakalakas na pagsabog ang narinig sa labas. Naramdaman niyang nasa panganib si Vermile kaya agad siyang tumakbo para hanapin siya. Napansin ng buong paaralan ang pagbugso ng dark energy. Dumilim ang kalangitan. Agad na tumungo si Student Council President Elena Reese sa pinangyarihan pero hinarang siya ng isang paper doll.
Hinati niya ito sa dalawa, ngunit naghilom muli ang manika at nagsimulang magsalita. Paulit-ulit itong dumami at nagsama-sama, bumuo ng isang nilalang na nagsabing hindi siya maaaring makadaan. Nakipaglaban si Elena, pero sa bawat atake niya, muling nagre-regenerate ang nilalang. Samantala, si Vermile ay nagbago anyo, naging isang hindi mapipigilang nilalang na may mga pakpak. Sa gitna ng kaguluhan, masayang pinagmamasdan ni Obsidian ang anyong demonyo ni Vermile. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagpakawala si Vermile ng napakalakas na alon ng enerhiya, isang kapangyarihang ikinagulat maging ni Obsidian. Agad siyang gumamit ng magic at binalot ng mahiwagang kadena ang leeg ni Vermile upang kontrolin ito. Pagdating ni na Alto at Lilia, ipinakita ni Obsidian kung paano niya napaluhod si Vermile gamit ang kadena. Nanlumo si Alto sa nakita. Ipinagyabang ni Obsidian na siya ang may kagagawa ng mga insidente, siya ang umatake sa mga estudyante at nagturok sa kanila ng Demon Essence para subukang gawing demonyo ang mga ito. Nabigla sina Alto at Lilia sa revelasyong iyon. Sa takot na mawala si Vermile, nag-alab ang galit ni Alto at isang bugso ng enerhiya ang Damaloy patungo sa kanya. Biglang naputol ni Vermile ang kadena at sinugod si Obsidian. Pero hamarang si Alto at nasaksak ng kanyang mga kuko. Bumuhos ang dugo ni Alto. Nag-flashback si Vermile sa panahong siya'y nakasil, mag-isa sa kadiliman at kawalan, hanggang sa may bumukas na pinto at nakilala niya si Alto. Habang bumabagsak si Alto, nagbago si Vermile sa mas mabagsik na anyo at muling inatake si Obsidian. Ngunit muli siyang pinigilan ni Alto. Pinakalma niya ito hanggang sa maluha si Vermile at bumalik sa kanyang normal na anyo. Bumagsak si Alto, at natulala si Lilia sa takot. Hinalikan ni Vermile si Alto at nagawang pagalingin ang malaking sugat sa kanyang dibdib. Nabigla si Obsidian sa nangyari at tinurukan ng sarili ng kanyang formula. Nagbago siya sa isang nakakatakot na demonyo at ipinagmalaki ang kanyang ultimate creation, matapos umanong sumipsip ng daan-daang low-level demons. Balak niyang durugin si Vermile at angkinin ang kapangyarihan nito. Sumugod siya gamit ang isang drill punch, pero sinalubong siya ni Vermile ng isang suntok na nagpasabog sa kalahati ng kanyang katawan. Nabigla si Obsidian sa lakas niya at iniwan ang nasisirang katawan upang makatakas. Ngunit sinalubong siya ni Chris na nakasakay sa kanyang dragon at pinasabog siya mula sa ere. Tumalon si Vermile at binigyan siya ng isa pang malakas na suntok, ibinagsak siya sa lupa hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang demonic body. Nagkamalay si Alto, at napaiyak si Lilia sa ginhawa na ligtas siya. Samantala, umatras ang nilalang na kalaban ni Elena, nagsabing muli silang magkikita. Humingi ng paumanhin si Vermile kay Alto dahil napatay niya ito, pero sinabi ni Alto na ayos lang dahil napagaling naman siya at maayos ang kinalabasan. Ngunit malungkot na ipinaliwanag ni Vermile ang katotohanan, nasira niya ang puso ni Alto. Para mailigtas siya, binigyan niya ito ng Demon Heart at pinagdugtong ang kanilang life forces. Ibig sabihin, kung mamatay ang isa sa kanila, mamamatay rin ang isa. Wasak ang loob ni Alto nang marinig ang katotohanan. Dahil sa pagkakadugtong ng kanilang life forces, mamamatay rin si Vermile kapag siya ang nawala, kahit dapat ay mabuhay siya ng walang hanggan bilang isang demonyo. Inaresto si Obsidian at nagising si Rex mula sa kanyang coma, kasama si Chris na nakatulog sa tabi niya. Isa-isa ring nagkamalay ang iba pang mga estudyanteng naapektuhan. Kalaunan, naghalikan sina Alto at Vermile dahil ang bagong puso ni Alto ay nangangailangan na ngayon ng mana ni Vermile para patuloy na tumibok. Ngunit biglang naging malamig ang pakikitungo ni Vermile kay Alto. Kinumprante siya ni Alto tungkol dito. Sinabi ni Vermile na ang anyong halimaw na ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, kaya dapat ay matakot si Alto at lumayo sa kanya. Nagalit si Alto. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa anyong iyon at hinalikan siya. Nagulat si Vermile at itinulak siya palayo. Ipinahayag ni Alto na hindi siya natatakot at nangakong mananatili silang magkasama magpakailanman. Sumang-ayon si Vermile. Biglang nahiya si Alto at tumakbo palayo. Naiwang mag-isa si Vermile, iniisip ang sinabi ni Alto noon na dapat mo lang halikan ang taong mahal mo. Doon niya napagtanto na mahal siya ni Alto at namula siya sa hiya. Kinabukasan sa paaralan, nagluksa ang mga babae sa pagkawala ni Professor Obsidian habang ang mga lalaki naman ay malungkot din. Ngunit ang lungkot nila ay dahil kay Vermile. Na ilang araw nang hindi pumapasok. Sinabi ni Alto na hindi lang siya maganda ang pakiramdam. Hinarap ni Lilia si Vermile tungkol sa pagiging demonyo niya. Humingi ng tawad si Vermile sa pagsisinungaling at na-guilty dahil nasaktan si Alto dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Lilia na wala siyang pakialam kung demonyo siya dahil hindi naman siya masama at totoo ang nararamdaman niya para kay Alto. Inalo siya ni Lilia at sinabing nagtitiwala siya kay Alto na pipigilan siya kung sakaling mawalan siya ng kontrol muli. Bumalik si Vermile sa kwarto ni Alto at muling humingi ng tawad.
Natuwa si Alto na maayos na ang kalagayan niya at nagkaayos silang dalawa at naghalikan. Kinabukasan, nagsuot si Vermile ng school uniform pero hindi ito eksaktong kasya sa kanya. Natarante si Alto at nahiya pero masaya siyang bumalik si Vermile sa pagpasok sa klase kasama niya. Sa ibang lugar, sa loob ng isang simbahan na napapalibutan ng mga bangkay, ipinakilala ang isang platinum level witch na si Heliodor at ang dating platinum warlock na si Iolite. Gamit ang isang paper doll bilang paraan ng komunikasyon, pinag-usapan nila ang pagkabigo ni Obsidian at tinawag siyang isang hanggal. Lubos pa ring interesado si Iolite sa pananaliksik ni Obsidian kahit tinawag niya itong isang hanggal dahil sa kabiguan nito. Biglang may isang pari na sumugod pero agad siyang itinaboy ng isang centaur familiar na tila bantay sa lugar. Samantala, pabalik sa eskwelahan, hindi maiwasan ng mga lalaki ang mapatitig sa bagong ayos ni Vermel. Agad nilang pinuri si Alto dahil napabalik niya ito sa klase. Pero hindi pa man nagtatagal, dumating ang student council at biglang pinadampot sina Alto at Vermel. Kinabahan si Alto, iniisip na baka nalaman na nilang demonyo si Vermel. Nang tanungin niya kung bakit sila dinala roon, humingi ng paumanhin si Elena dahil hindi siya nakatulong nung laban nila kay Professor Obsidian. Gusto nilang malaman ang buong detalye ng insidente. Lalo na't nakatakas si Obsidian mula sa kulungan. Pinasok sila para magtanong at makakuha ng impormasyon. Pumayag si Alto na tumulong pero biglang tinanong ni Elena kung may itinatago ba silang lihim. Napilitan si Alto na umamin na si Vermel ay isang demonyo at magkadugtong ang kanilang life force. Nabigla ang lahat sa revelasyon. Gayunpaman, iginiit ni Alto na hindi masama si Vermel at handa siyang protektahan ito anuman ang mangyari. Para kay Jessica, masyadong mapanganib si Vermel. Ngunit naniwala si Elena kay Alto at nagpasya siyang tulungan itong itago ang lihim. Sinabi pa niyang kaya niyang patayin si Alto kung sakaling mawala ng kontrol si Vermel. Pagkatapos nito, inimbitahan niya si Alto na maging executive ng student council. Naisip ni Alto na baka gusto lang siyang bantayan ni Elena pero pinaalala nito kung paano niya natalo si Chris sa isang duel. Kahit may pagdududa sa motibo ni Elena, tinanggap pa rin ni Alto ang alok. Nang marinig ng mga kaibigan niya ang balita, nagulat sila. Ipinakita ni Marks ang kanyang paghanga habang binati naman siya ni Lilia. Pero sa kabila ng lahat, lalo lang nabahala si Alto. Binalaan siya ni Vermel na mag-ingat sa student council, lalo na kay Elena, dahil pakiramdam niya ay hindi ito isang ordinaryong tao. Kinabukasan, pumunta si Alto sa unang pulong niya bilang miyembro ng konseho pero sa malas, naabutan niya ang mga babae na nagbibihis. Nagwala si Jessica sa hiya at galit, ngunit sinabi ni Elena na kasalanan din nila dahil hindi nila nilock ang pinto. Nagpatuloy ang pulong. Ipinakita ni Elena ang isang piraso ng nilalang na nakalaban niya kasama si Chris. Sinubukang suriin iyon ni Chris pero ipinaliwanag ni Elena na naglalaman ito ng napaka-advanced na magical formula, isang bagay na hindi maunawaan kahit ng grupo ng mga gold level mages. Sa huli, napagpasyahan nila na ang kalaban nila ay nasa platinum level. Samantala, nakipagkita sina Iolite at Hylia sa kanilang pinaglilingkuran ang platinum mage na si Kohaku. Sila ang nagsusupply kay Kohaku ng mga parte ng demonyo para sa mga eksperimento nito. Naiinis na nagreklamo si Iolite kung gaano kahirap kumuha ng mga pyesa, lalo na't binigyan pa siya ng problema ng High Priest. Tinanong ni Kohaku kung na-recruit ba niya ang High Priest pero ibinunyag ni Iolite na pinatay na niya ito. Nainis si Kohaku sa sagot na iyon. Pagkatapos, nagpaalam si Iolite at sinabi kay Hylia na sina Alto at Vermel na ang susunod nilang target, sa kabilang banda na naginip si Alto. Nakita niya ang batang si Vermel na umiiyak sa isang wasak na lungsod. May isang babae na lumapit sa kanya at pinapili siya, liligtas ba niya ang sangkatauhan o hahayaang maganap ang pagkawasak kapalit ng pagligtas kay Vermel. Bigla siyang nagising, halatang nababagabag. Pumasok siya para mag-aral, dala ang bigat ng paparating na bronze exam. Sinubukan siyang pakalmayan ni Vermel pero ramdam niya ang pressure lalo na mula sa student council at kay Chris na kailangan niyang pumasa. Para tulungan siya, hinalikan siya ni Vermel at pinatindi ang daloy ng mana niya na parang sinupercharge ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, naghanda si Alto para sa exam. Napansin niya ang librong pinagsila noon kay Vermel at napaisip kung sino nga ba ang nagkulong sa kanya. Bumalik sa isip niya ang panaginip. Nang tawagin na siya, dali-dali niyang isinama ang libro. Pinayuhan sila ni Lilia bago magsimula ang pagsusulit at sabay-sabay silang nagtungo sa venue. Kapansin-pansin sila kumpara sa ibang paaralan dahil isa ang kanilang academy sa pinakaprestihiyoso, 50% ng kanilang mga estudyante ang pumapasa, samantalang 10% lang mula sa ibang eskwelahan. Nagtipon ng lahat sa isang malaking hall para sa practical exam. Sa gitna ay may malaking crystal ball na may apoy sa loob.
Ipinaliwanag ng examiner na susukitan nito ang kanilang mana. Kailangan lang nilang ibuhos ang kanilang mana sa apoy at palakasin ito. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante dahil parang madali lang ang pagsubok. Pero may kutob si Alto na may mas malalim pa rito. Tinawag ang unang estudyante pero wala siyang nagawa sa apoy. Sumunod naman ang isang estudyanteng may mabangis na bear familiar pero nabigo rin. Dumating ang turno ni Lilia at ipinakita niya kung paano ito gawin. Sa halip na sa crystal tumingin. Sa mismong apoy siya nag-focus. Agad lumakas ang apoy na ikinahanga ng examiner. May isang estudyante na hindi napahanga at ipinakita na kaya rin niyang gawin iyon ng kasing husay. Sumunod, pumasa si Cheryl, habang si Marks naman ay muntik-muntikan ng bumagsak pero nakalusot pa rin. Si Alto ang huling estudyanteng tinawag. Umakyat siya sa harap kasama si Vermel. Habang nakatayo sa harap ng kristal, mabuti niya itong sinuri at napagtanto na mas madaling mag-supply ng mana mula sa likod. Humanga ang examiner dahil nahulaan niya ang tunay na layunin ng test, hindi lang ito sukat ng lakas, kundi pagsubok kung gaano kahusay umunawa at magbasa ng magic ang isang estudyante. Hinimok siya ni Vermel na magpakitang gilas at pumayag si Alto. Sa halip na piliin ang mas madaling bahagi, pinili niya ang pinakamahirap na spot para magbuhos ng mana. Ibinuhos niya ang kanyang kapangyarihan at biglang sumiklab ang napakalaking apoy na naging kulay pilak. Nagulat ang mga examiner. Hindi pa roon nagtapos, lalo pa niyang pinalakas ang apoy hanggang sa mag-crack ang kristal at tuluyang mabasag. Nanlumo si Alto at agad na nagsorry dahil nabasag niya ang kristal. Pero sinabi ng examiner na pumasa siya at may full marks pa. Nagdiwang si Alto kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isip ng examiner, kahit isang platinum level mage ay mahihirapang basagin ang kristal na iyon. Nagkaroon sila ng lunch break bago ang written exam. Medyo kinakabahan si Alto para sa susunod na bahagi. Ibinunyag ni Marks ang secret weapon niya, isang six-sided pencil na aniyay nakatulong sa kanya makapasok sa academy. Napaisip si Lilia kung may nakakuha na ba ng perfect score sa exam. Ayon kay Cheryl, iisa pa lang ang taong nakakuha ng perpektong marka sa lahat ng exam hanggang platinum level. Pinalakas ni Vermel ang loob ni Alto at naghanda na ang grupo para sa susunod na pagsubok. Hinayla muna ni Vermel si Alto sa isang tabi para tulungan siyang ma-replenish ang mana, pero muntik na siyang malate dahil dito. Habang papunta sa exam room, napadaan si Alto sa banyo at narinig ang isang estudyante mula sa ibang paaralan na nagrereklamo, sinasabing nagpasikat lang siya sa practical exam. Biglang lumitaw si Ayelite sa likod ng estudyante at ginulat ito. Hindi siya pinansin ng estudyante at tinangkang umalis pero agad siyang pinatay ni Ayelite. Habang bumagsak ito at naliligo sa sariling dugo, kinuha ni Ayelite ang test ticket para makapasok sa exam. Nagmamadaling pumasok si Alto at umabot siya sa oras. Hindi pinapayagan ng mga familiar sa loob, kaya naiwan si Vermel sa labas habang binibigyan sila ng good luck. Umupo si Alto sa kanyang upuan, at ilang sandali pa'y umupo si Ayelite sa tabi niya at binati siya ng good luck. Sa labas, naiinip si Vermel habang naririnig niya kung gaano kahirap ang exam. Pero tiwala siya kay Alto dahil alam niyang masipag itong mag-aral. Sinimulan ni Alto ang pagsusulit pero napansin niyang nakatulog si Ayelite. Sinubukan niyang huwag pansinin iyon at mag-focus. Mas mahirap ang mga tanong kumpara sa mga nakaraang taon. Maya-maya, nagising si Ayelite. Kinabahan si Alto, iniisip na baka kulangin ito sa oras. Pero isang tingin lang ni Ayelite sa test at napakabilis niyang nagsulat, natapos niya ito sa loob lang ng ilang segundo. Tiningnan pa niya si Alto at tinukso ito dahil mabagal daw. Pinagsabihan sila dahil sa pag-uusap pero wala lang kay Ayelite. Sinabi pa niyang walang papasa sa kanila. Biglang may guard na pumasok, dala ang balita tungkol sa natagpo ang bangkay ng estudyanteng pinatay ni Ayelite. Doon nila napagtanto na hindi tunay na estudyante si Ayelite. Sumabog ang paligid nang ipatawag niya ang isang napakalaking stone golem. Ibinunyag niyang nag-take lang siya ng test para sa katuwaan at si Alto talaga ang pakay niya. Sinubukang lumaban ng professor pero nadodge ito ng golem. Doon na-realize ni Alto na si Ayelite ang kasabwat ni Obsidian. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang examiner mula sa practical exam at iniligtas ang professor. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumalon si Vermel papasok sa bintana at umatake gamit ang kanyang demonic magic pero hinarang iyon ng stone golem. Nakilala ng examiner si Ayelite bilang pinakabatang mage na umabot sa platinum rank, isang tunay na prodigy na nahihigitan ng ibang mage. Samantala, hinayla si Lilia palabas para sa evacuation. Sinubukan niyang bumalik para tulungan si Alto, pero napag-alaman nilang nababalot ang gusali ng warp magic na ginawa ni Lilia para walang makialam. Nag-summon si Ayelite ng staff at binago ang anyo ng kanyang golem. Nilagyan ito ng maraming kanyen.
Sumugod si Alto, pero hindi tinabla ng golem sa kanilang mga atake at isa-isa silang pinasabog palayo. Gumuho ang gusali, at nadakip si Vermel. Doon tuluyang nagliyab ang galit ni Alto. Nagsimulang magningning ang kanyang gininto ang mana. Pinakawalan niya ang napakalakas na atake na tuluyang sumire sa golem. Patuloy pang lumakas ang kanyang kapangyarihan habang nanunumpang poprotektahan si Vermel anuman ang mangyari. Natuwa si Iolite at nagsummon pa ng mas maraming golem. Pero isa-isa lang iyong winasak ni Alto. Nagulat ang mga kaalyado ni Iolite sa lakas na ipinakita niya. Sumugod si Alto kay Iolite pero bigla siyang tinuhag ng liwanag na tila sibat. Tinanong ni Alto kung ano ang balak niya kay Vermel. Ibinunyag ni Iolite na gagamitin niya ang demonic power ni Vermel para wasakin ang mundo. Nakawala si Alto at sinubukang abutin si Iolite pero ibinagsak lang siya sa lupa. Sumabog ang matinding enerhiya na mag-transform si Vermel sa kanyang demonic form para harapin si Iolite. Ngunit ginamitan siya nito ng mahiwagang kadena at nasil ang kanyang kapangyarihan, kaya bumalik siya sa anyong tao. Paulit-ulit na tumatayo si Alto kahit sugatan, kaya nagpa siya si Iolite na tapusin na siya. Inutusan niya ang kanyang knight na magpakawala ng malakas na energy blast. Pero bago pa yun tumama, biglang hamarang ang librong pinagsila noon kay Vermel. Lumutang ito sa ere at kusang bumukas. Lumabas ang babaeng nakita ni Alto sa kanyang panaginip. Ipinakilala niya ang sarili bilang alaala ng Mage of the Beginning, ang orihinal na nagsil kay Vermel. Sinubukan siyang atakihin ni Iolite pero pinahinto niya ang oras at ipinadala si Alto sa mga alaala ni Vermel. Biglang napunta si Alto 550 taon sa nakaraan. Nakita niya ang batang si Vermel na masayang nakikipaglaro. Ipinaliwanag ng Mage of the Beginning na pinalaki si Vermel ng isang madre kasama ang iba pang mga ulila. Namuhay silang parang tunay na pamilya. Alam nilang demonyo si Vermel pero hindi nila yun pinansin at naging masaya siya roon. Isang araw, nalaman ng mga tao sa bayan ang tunay niyang pagkatao at siya ang sinisi sa salot na kumakalat sa bansa. Bumuo sila ng galit na mob at nilusob ang simbahan. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na tumakas. Halos makalayo na siya sa bayan nang marinig niyang papatayin ng mga tao ang kanyang pamilya. Agad siyang bumalik pero huli na ang lahat. Natagpuan niyang nakabitin sa lubad ang kanyang pamilya. Wasak ang kanyang puso. Pinalibutan siya ng mob at sa unang pagkakataon, nawalan siya ng kontrol at nag-transform sa kanyang demonic form. Sa galit at pighati, pinatay niya ang lahat at sinunog ang buong bayan na nag-iwan ng napakalaking bunganga sa lupa. Nayanig si Alto sa kanyang nasaksihan. Ipinaliwanag ng mage na iyon ang krimen ni Vermel at ang dahilan kung bakit siya nasil, napagtanto ni Alto na kaya niyang makipag-ugnayan kay Vermel sa alaala. Nilapitan niya ito at inalo. Nagbago siya sa kanyang adult form at umiyak, sinasabing hindi na mababawi ang kasalanan niya. Pero sinabi ni Alto na wala siyang pakialam sa nakaraan, mananatili siya sa tabi nito habang buhay. Naghalikan sila, at nabasag ang mga kadena ni Vermel. Pagbalik nila sa kasalukuyan, mariing ipinahayag ni Alto na mahal niya si Vermel. Sa sandaling iyon, nakalaya si Vermel mula sa binding magic ni Iolite. Nagulat siya na nabasag nito ang kapangyarihan ng kanyang mythical great item na ginamit pang seal. Hindi pa tapos si Iolite. Nag-summon siya ng panibagong golem at pinagsama ito sa kanyang knight para mas maging mapanira. Ipinahayag niyang iisa lang ang silbi ni Vermel, ang wasakin ang mundo. Pero mariing pinatahimik siya ni Alto, sinabing wala itong alam tungkol sa tunay na pagkatao ni Vermel. Pinag-isa ni na Alto at Vermel ang kanilang kapangyarihan. Inilabas ni Alto ang kanyang crystal attack at sumalpok ito sa atake ng golem. Nanaig ang kanilang lakas at tuluyang winasak ang dambuhalang nilalang. Nagulat si Iolite sa ipinakitang puwersa ng dalawa at naging seryoso na siya. Hahanda na sana siyang gumamit ng mas malakas na magic. Pero biglang lumitaw si Hylia mula sa isang portal. Sinabi nitong hindi na niya kayang panatilihin ang space warp ng matagal. Kahit labag sa loob, napilitan si Iolite na umatras. Bago tuluyang umalis, binalaan niya si Alto na babalik siya balang araw para tapusin ang sinimulan niya. Pagkatapos ay tumakas siya sa portal. Muling nagpakita ang Mage of the Beginning, ikinagulat ni Alto. Tinawag niyang isang mahalagang kaibigan si Vermel at hiniling kay Alto na alagaan ito. Matapos magpaalam, inayos niya ang nasirang gusali gamit ang kanyang kapangyarihan at naglaho. Dali-daling pumasok si Lilia at niyakap si Alto, labis ang tuwa na ligtas ito. Pagkaraan ng lahat, nagsanay si Alto para mas lumakas at maprotektahan si Vermel. Nakipag-fencing siya kay Jessica at nagprakti ng martial arts kasama si Chris. Natalo man siya sa kanilang dalawa, determinado siyang mag-improve. Kinagabihan, nagpasalamat si Vermel kay Alto sa pagtanggap sa kanya kung sino talaga siya. Inamin din niyang mahal niya ito. Masayang-masaya si Alto, at nagyakap ang dalawa.
Sa isang student council meeting, sinabi ni Elena na matapos ang mga nagdaang insidente, kailangan nilang pag-ibayuhin ang proteksyon sa mga estudyante at magtulungan laban sa anumang susunod na pag-atake. Kahit alam nilang mga Platinum Mage ang posibleng kalaban. Nagkaisa silang haharapin ito. Natanggap ni Lilia, Marks, at Cheryl ang resulta ng kanilang exam at masayang ipinagdiwang na lahat sila ay pumasa. Nang hindi magpakita si Alto, napaisip si Lilia at nagselos, iniisip na baka kasama niya si Vermel. At tama nga, magkasama ang dalawa, hayagang ipinapakita ang pagmamahal nila sa isa't isa at ang matibay nilang paninindigan na protektahan ng isa't isa. Dito nagtatapos ang kwento.